Isang maulan at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, tayo ay magkakaroon ng pagpapatuloy sa ating talakayan para sa ika-6 na aralin. Subalit bago tayo tumungo roon ay magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Kapag sinabi nating karunungang bayan, tatandaan po natin na ito ay isang malikhaing kaisipan ng mga Pilipino. Sapagkat ito ay maaaring maging bugtong, kasabihan, salawikain at tanaga na nagiging paraan ng paglilibang ng mga katutubong Pilipino noong kapanahunan. At syempre, ito rin ay naisalin sa paraang pasaling dila sapagkat nagkaroon ng kakulangan sa mga materyales sa pagsulat at gayon din sinira ng mga Espanyol ang mga nailimbag na kopya nito. Tandaan na kapag sinabi nating bugtong, ito ay tumutukoy sa panitikang nilulutas bilang palaisipan dahil may mga nakatagong kahulugan. Kapag naman sinabi natin na tanaga, ito ay nangangahulugan na ito ay isang maikling tulang Tagalog na mayroong 7 pantig ang bawat taludtod at may 4 na taludtod naman sa bawat saknong. Sunod, mayroon din tayong tinatawag na salawikain, kung saan ito ay masasabing matalinhagang pahayag, kung saan hindi literal ang kanyang ibig sabihin. Gayun din, ito ay nagiging kaparaanan ng mga matatanda upang magbigay pangaral at pagtuturo ng magandang asal sa mga bata. At syempre, kapag sinabi naman natin na kasabihan, ito ay para lamang ding salawikain. Subalit ang kaibahan, ito ay kung anong sabihin or kung ano ang pahayag, iyon na rin ang kanyang kahulugan. Ayan, at sa araw namang ito ay dadako tayo sa isa pang bahagi ng ika-6 na aralin. At ito na nga ay ang pagtalakay sa journal. Naniniwala ako na marami pa rin naman sa mga kabataan ngayon ang gumagamit ng journal. Pero ano nga ba ang kahulugan ng journal? So kapag sinabi natin na journal, ito ay isang sulating personal. Ibig sabihin, ito ay para lamang doon sa mismong sumusulat. Ito ay nagiging kaparaanan niya ng pagpapahayag ng kanyang mga saloobin, nararamdaman or naiisip na kung minsan ay hindi siya komportableng maibahagi sa ibang tao. Maaari din na ito ay maglaman ang kanyang mga refleksyon. Ano ba yung kanyang mga pagmumuni-muni o natutunan sa kanyang naging karanasan? Marahil ay nagtataka ka kung ano nga ba ang kaibahan nito sa tinatawag nating memwa. Tandaan na kapag sinabi nating memwa, ito ay isinulat para sa madla. Ibig sabihin ay talagang ginawa upang maibahagi sa ibang tao para magbigay inspirasyon o magbigay aral sa kanila. Samantala, kapag sinabi naman natin na journal, ito ay isang sulating personal o ginawa para sa sarili niya. Sa punto namang ito ay ating talakayin ang iba't ibang uri ng journal. At simulan natin ito sa bullet journal. Tandaan, literal na may bullet ito dahil ginagamitan ng bullet ang mga inilistang mga dapat gawin. Ibig sabihin, sa journal na ito, pwede tayong maglagay ng mga importanteng petsa, mga meetings, mga deadlines, mga schedule na mga dapat nating magawa or mapuntahan. Parang mag-serve siya as paalala sa atin. So meron tayo ditong halimbawa. Sabi dito, ako ay nagsusulat ng mga listahan ng mga gawain at mga plano ko sa isang notebook na ginagamit ko araw-araw. Sunod naman na uri ng journal ay ang tinatawag nating diary o sa wikang Filipino, pwede nating isalin sa salitang tala-arawan, kung saan inilalagay naman dito ang mga pang-araw-araw na karanasan at obserbasyon ng isang tao. Ayan, kumbaga, nagiging talaan ito ng mga alaala na kung lilipas ang matagal na panahon ay maaaring balikan ng sumulat at kumbaga magkakaroon ng flashback, yung mga memorya
o mga damdamin na nangyari sa isang espesipikong araw. Ayan, so pwede niyang ilagay dito halimbawa, napuri siya ng kanyang guro, so masarap yun sa damdamin. Another one, halimbawa, napansin siya ng kanyang crush. So pwede niya rin itong ilagay sa kanyang diary. At syempre, mayroon din tayo ditong halimbawa. Sabi dito, tuwing umaga, sinusulat ko ang mga pangyayari noong nakaraang araw at mga saloobin ko tungkol dito sa isang personal na diary. Sunod naman ay yung tinatawag natin na reflective journal, kung saan ito ay ang pagproseso or pagmumuni-muni sa mga karanasan at nararamdaman ng isang tao doon sa isang espesipikong kaganapan sa kanyang buhay. So, sa isang journal, pwede nating sulatin yung ating mga natutunan sa bawat aralin, mga personal na refleksyon at mga pangyayari na talagang nakaapekto sa ating mga pag-iisip at damdamin. At dito naman nakasaad sa ating halimbawa na sa isang journal, pinapahayag ko ang aking mga nararamdaman at ang natutunan ko sa paaralan upang maintindihan ko ang aking sarili. Ang atin namang ikaapat na uri ng journal ay ang food journal. So ito madaling tandaan sapagkat literal na tungkol sa pagkain. Siyempre, inilalagay natin dito yung karanasan sa pagkaing ating natikman at ang recipe sa pagluluto or yung mga hakbangin. Halimbawa, sa pagluluto ng adobo. Pwede natin siyang ilagay dito. Ayan, so literally, pwede natin ilagay dito ano ba yung naging lasa ng pagkain na ating natikman. Ito ba ay masarap or patok na patok ba sa ating panlasa? Maire-recommend mo ba siya sa ibang tao? O hindi mo siya nagustuhan. So pwede kang maging tapat sa iyong pagsulat. At syempre, bakit ba siya naging memorable para sa iyo? At dito naman sa ating halimbawa, nakasaad dito na ako ay nagtatala ng mga paboritong pagkain, mga recipe na nais kong subukan, at mga pagkain na nakakatulong sa aking kalusugan. Ayan, at ang panghuli namang uri ng journal na ating talakayin ngayon ay ang travel journal. So literal, ito ay tungkol sa iyong naging pag-travel or paglalakbay. Sapagkat dito sa ating definisyon, nakasaad dito, ito ay pagdokumento sa lugar na napuntahan na at naging karanasan. So ibig sabihin, ano ba yung pinuntahan mong lugar? Ano yung mga naramdaman mo noong pumunta ka doon? Ano yung kakaiba? Ano yung pinaka hindi mo malilimutang sandali sa iyong pamamasyal? At dito naman po sa ating halimbawa, nakasaad dito, pagkatapos ng bawat bakasyon, sinusulat ko ang mga lugar na aking nabisita, mga karanasan at mga larawan upang maalala ko ang aking naging biyahe. At dahil nakarating ka sa bahaging ito ng aking video, ay narito ang isang maikling gawain. So mangyaring pakisagutan at ipasa sa akin sa Messenger, private message ang iyong magiging sagot. Paalala lamang na huwag sabihin sa iyong mga kamag-aaral na may ganitong gawain. Sapagkat ikaw ay bibigyan ko ng 3 chip sa sandali na maipasa mo ang iyong sagot. Sa bahaging ito naman ay ating talakayin ang tungkol sa tono ng tula. Kapag sinabi po natin na tono ng tula, ito ay ang nagbibigay indayog sa tula. Kumbaga something na nagpapaganda sa pagde-deliver at para mas maging kabigha-bighani para sa mga tagapakinig o tagabasa. So sinasabi na ang pinaka-epektibong paraan daw ng pagbuo ng tono ay ang pag-uulit ng mga salita sa taludtod. At ito nga ay ating tatalakayin. Mayroon tayong 3 halimbawa. Unang-una na riyan ang tinatawag natin na anapora. Tatandaan, una sa alpabeto, ito ay ang pag-ulit ng salita o parirala sa unahan ng taludtod. Pag sinabing salita, ito ay word. Pag sinabing parirala, pwede rin daw yung tinatawag natin na phrase. Sa Ingles? So gaya po ng nakikita natin sa ating halimbawa. Muli, pag sinabi nating anapora, nauulit yung salita o parirala sa unang bahagi. Again, sa simulang bahagi ng bawat taludtod, nauulit ang salita o parirala. Halimbawa, panahon na upang puso'y patibayin. Panahon na upang kamaoy itaas.
panahon na upang iwagayway ang bandera. Muli, nasa sa unahan ang pag-uulit kapag sinabing anapora. At syempre, kung mayroong pag-uulit sa unahan, mayroon din namang pag-uulit sa hulihan. At ito nga ay ang kabaligtaran ng anapora, ang tinatawag nating epipora. So ito po ay pag-uulit ng salita sa dulong bahagi ng mga taludtod, gaya ng nakikita natin sa ating screen. Mayroon tayong minanang lupa. Ito ang ipinaglabang lupa. Ang ninunong lupa, ang ating lupa. So kung ating mapapansin, ang naulit na terminolohiya ay ang salitang lupa. Kaya't siya ay makikita natin sa hulihan at maikukonsiderang epipora. At ang panghuli naman ay ang tinatawag natin na onomatopeia. O sa ibang tawag, ito ay pwede nating sabihing paghimig o paghihimig. Gumagamit ito ng salitang siya rin ang kahulugan nito. Gaya ng ating halimbawa, dagundong ng kulog, kulingling ng sorbetes, at kalampag ng pinto. Iba pang halimbawa natin dyan, halimbawa, ngumingiyaw ang pusa sa ibabaw ng bubong. Yung ngumingiyaw, alam na agad natin na siya ay galing sa pusa. Ano po, another one, ang sinundan niya ang tweet-tweet na narinig niya. Mula pala ito sa ibong nakadapo sa kanilang balkonahe. So yung salitang tweet-tweet, alam na agad natin na siya ay mula sa isang ibon. Sa puntong ito, nais ko namang malaman kung talagang nasundan mo ang aralin. Ngayon, alamin mo kung ano ang tonong inilapat sa tulang ito. Sabay sa pag-ihip ng hanging amihay dumating, ang tiktak ng orasan sa dingding ay dinggin. Dinig ang lagaslas ng tubig sa batis, habang ang mga dahon ay sumasayaw sa hilis. Ano kaya ito? Ang sagot ay isa itong onomatopeia, sapagkat nakita natin dito yung katagang tiktak at lagaslas. Ikalawang pagtataya. Ang pangarap ko ay para sa bayan. Buong pusong iaalay sa bayan. Ipaglalaban ang dangal ng bayan hanggang sa huling hininga bayan. Ano kaya ang tono nito? Ito ay epipora, sapagkat kung ating mapapansin, naulit ang salitang bayan sa hulihang bahagi ng mga taludtod. Narito naman ang huling pagtataya. Sa bawat umaga, ang hangin ay sariwa. Sa bawat umaga, ang pag-asa ay buhay. Sa bawat umaga, ang puso ay nagigising. Sa bawat umaga, ang pangarap ay muling sumisikat. Ano kaya ang tonong inilapat sa tulang ito? Ito ay anapora, sapagkat kung ating mapapansin, naulit ang pariralang sa bawat umaga, sa unahan ng bawat taludtod. Ayan, ngayon kung kayo ay mayroong katanungan sa ating aralin, mangyaring i-message lamang ako. At para naman sa inyong gawain ngayong araw, buksan ang inyong libro sa pahina 129 at sagutan ito. Yun lamang muna para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at ingat kayong lahat.